Ninanakaw ang buhay niya habang malamig na ang bangkay ng kanyang ama. Sa mismong burol, walang hiyang iniluklok ni Darnell ang kanyang kabit sa upuang para sa asawa. Siya ang nagdadala ng aking tagapagmana. Tanggapin mo na lang. Durang binitawan ng taksil. Ngunit hindi nila alam ang inihandang patibong ng namatay. Pinunasan ni Vivian ang kanyang luha at ngumiti ng mapait. Handa na ba silang masunog sa impyernong ginawa nila? Patay na ang matanda, Darnell. Siguraduhin mong maipapangalan sa iyo ang bahay at mga negosyo bago pa mahimasmasan ng asawa mo sa kakahagulgol. Madali na yan, ma. Umiiyak lang yan ngayon sa kwarto, kaya madaling mauto. Saka nandoon din si Clarice sa baba, inaasikaso ang mga bisita bilang sekretary ko. Walang makakahalata na magkasama kami at nasa atin na ang kontrol ng burol. Nagmula ang mga salitang yon sa awang ng pinto. Sumalpok sa pandinig ni Vivian na parang mga balang yelo na tumagos ng diretso sa kanyang dibdib. Sa mga sandaling iyon, maingat at puno ng pagmamahal niyang pinaplansa ang paboritong barong Tagalog ng kanyang ama. Ang mismong damit na isusuot nito sa huling hantungan. Ang init ng plansa na nagpapatuwid sa mga gusot ng telang pinya ay tila kabaligtaran ng matinding panlalamig na gumagapang ngayon sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahang hinaplos ng kanyang palad ang ibabaw ng barong. Inaasam na sana ay narito pa ang ama upang yakapin siya at sabihing magiging maayos ang lahat. Ngunit ang katotohanang sumampal sa kanya ay walang pusong sumira sa huling piraso ng kanyang natitirang lakas. Bumitaw ang kanyang mga nanginginig na daliri. Tuluyang bumagsak ang mainit na plansa sa sahig na kahoy na lumikha ng isang mabigat na ingay sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng kanyang silid. Parang tinik na bumara sa kanyang lalamunan ang bawat paghinga. Wala ni isang luha ang lumabas sa kanyang mga mata dahil sa tindi ng pagkabigla, tanging ang pamamanhid ng kanyang mga binti at ang panginginig ng kanyang mga balikat ang nagpapatunay na unti-unting nadudurog ang kanyang mundo. Ang asawang pinagsilbihan niya ng buong katapatan, ang lalaking pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar, ay nakikipagsabwatan sa kanyang biyenan habang nagluluksa pa ang kanyang puso sa pagkawala ng kanyang haligi ng tahanan. At ang babaeng tinawag nitong Clarice, ang paboritong sekretarya ng kanyang asawa, ay naroon sa ibaba, nakangiti at nagkukunwaring inosente sa harap ng kanilang mga kamag-anak. Kusang gumalaw ang kanyang mga kamay upang patayin ang saksakan ng plansa bago pa man masunog ang sahig. Habang inaayos niya ang barong at ang paboritong pantalon ng ama, nadama ng kanyang kamay ang isang matigas na bagay mula sa loob ng lihim na bulsa ng pantalon. Kinuha niya ito at nakita ang isang lumang susi na maingat na nakabalot sa isang kupas na panyong palaging dala ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Isang pamilyar na init ang dumaloy sa kanyang palad, tila isang tahimik na mensahe mula sa kabilang buhay. Mahigpit niyang ikinuyom ang susi sa kanyang kamay hanggang sa bumaon ang mga ngipin nito sa kanyang balat. Ginagamit ang pisikal na sakit upang gisingin ang kanyang diwa mula sa bangungot. Bumukas ng tuluyan ang pinto. Naramdaman niya ang pagyakap ng mga pamilyar na braso mula sa kanyang likuran. Sinusundan ng isang malambing at nag-aalalang boses na matagal niyang pinaniwalaan. Hush now, Hon. Nandito lang ako para sa'yo. Ako na ang bahala sa lahat. Magpahinga ka na muna. Nakatitig lamang si Vivian sa walang buhay na barong ng kanyang ama habang yakap siya ng lalaking unti-unting pumapatay sa kanya. Paano ko haharapin ang bukas kung ang taong inaasahan kong aalalay sa akin ay siya palang magbabaon sa akin ng buhay? Malamig ang hangin na umiihip sa loob ng malawak na sala ng kanilang tahanan, ngunit mas matindi ang panlalamig na nararamdaman ni Vivian habang dahan-dahan siyang bumababa sa hagdanan. Ang bawat hakbang niya ay tila pagyakap sa isang dusa na hindi niya inakalang darating sa ganitong oras ng pagluluksa. Sa gitna ng sala, nakahimlay ang kanyang ama sa loob ng isang marangyang kabaong.
napapaligiran ng mga puting bulaklak na ang bango ay humahalo sa amoy ng kandila. Ngunit ang kapayapaang hatid ng mukha ng kanyang ama ay agad na nabulabog nang makita niya ang mga taong nakatayo sa paligid nito. "Oh, Vivian Hija, mabuti naman at bumaba ka na. Napakaasikaso nitong si Clarice. Alam mo ba? Kanina pa siya rito. Siya na ang nag-ayos ng listahan ng mga bulaklak at nag-estima sa mga kamag-anak nating galing pa sa probinsya." Boses yon ni Aling Rosa, ang kanyang biyenan. Nakasuot ang matanda ng isang itim na bestida na tila mas lalong nagpatingkad sa mapanuri nitong mga mata. Sa tabi nito ay nakatayo ang isang babaeng mas bata, si Clarice, na nakasuot din ng simpleng itim na damit, ngunit bakas ang pag-aayos sa mukha na hindi angkop sa isang nagluluksa. "Secretary po ako ni Darnell, Ma'am Vivian. Gusto ko lang pong makatulong para hindi na kayo masyadong mapagod. Alam ko pong napakabigat ng pinagdadaanan ninyo ngayon." Malambing na wika ni Clarice habang bahagyang yumuyuko. Isang kilos na tila nagpapakita ng paggalang, ngunit may kasamang palihim na sulyap kay Darnell na noon ay nakatayo sa likuran ni Vivian. Hindi sumagot si Vivian. Sa halip, lumapit siya sa kabaong ng kanyang ama at hinawakan ang malamig na salamin nito. Kitang-kita niya mula sa gilid ng kanyang paningin ang palitan ng makahulugang tingin ni na Darnell at Clarice. Ang bawat haplos ni Darnell sa kanyang balikat ay tila kagat ng langgam na may lason, makati masakit at nakakasuka. "Vivian Hija, huwag kang maging bastos. Nagmamalasakit lang ang bata." Sa katunayan, siya na rin ang nag-asikaso ng kape at merienda para sa mga bisita. Dagdag ni Aling Rosa habang iniaabot ang isang baso ng tubig kay Vivian na tila ba siya ang bisita sa sarili niyang bahay. "Dahil mukhang hindi mo pa kayang mag-isip ng maayos, mas mabuti sigurong ibigay mo na kay Clarice ang kahon ng abuloy. Siya na ang maglilista at magtatago niyon para hindi ka na maabala sa pagbibilang habang umiiyak." Huminto ang mundo ni Vivian sa narinig. Ang abuloy na ibinibigay ng mga kaibigan at kamag-anak para sa kanyang ama ay nais kunin ng kanyang biyenan upang ipagkatiwala sa kabit ng kanyang asawa. Nadama niya ang bigat ng susi sa loob ng kanyang bulsa, ang susing iniwan ng kanyang ama na tila nagpapaalala sa kanya na huwag magpadala sa agos ng kanilang panloloko. Lumingon siya kay Darnell, umaasang makakita ng kahit kaunting pagkahiya, ngunit ang tanging nakita niya ay ang pagtango nito bilang pagsang-ayon sa kanyang ina. "Tama ang mama, Hon. Masyado kang emosyonal ngayon. Baka mawala mo pa ang pera o magkamali ka sa paglilista. Trust Clarice. She is very professional pagdating sa pera." Sabi ni Darnell habang marahang hinahaplos ang braso ni Vivian. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Vivian, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Inabot niya ang baso ng tubig mula kay Aling Rosa at uminom ng kaunti upang basain ang kanyang nanunuyot na lalamunan. Bawat lunok niya ay tila paglunok ng apoy. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Clarice at nakita ang isang mabilis na kislap ng tagumpay sa mga mata ng dalaga. Isang kislap na tila nagsasabing unti-unti na nilang nakukuha ang lahat ng sa kanya. "Salamat sa malasakit, Clarice, pero kaya ko pa namang magbilang ng pera. At sa tingin ko, mas magiging payapa ang papa kung ang sarili niyang anak ang hahawak ng huling tulong na ibibigay para sa kanya." Mahinahong sagot ni Vivian, bagaman ang bawat salita ay may talim na tila humihiwa sa hangin. Nagtama ang paningin nila ni Aling Rosa at nakita ni Vivian ang biglang pagkunot ng noo ng matanda at ang paghigpit ng hawak nito sa kanyang sariling bag. May kung anong kakaibang kaba ang gumapang sa dibdib ni Vivian nang makita niyang mabilis na binuksan ni Clarice ang kanyang mamahaling bag at may isinuksok na isang puting sobre sa loob ng bulsa ni Darnell habang abala ang lahat sa pagdating ng mga bagong bisita. Ano ang laman ng sobreng iyon na kailangang itago sa gitna ng maraming tao? At bakit tila mas excited pa si Aling Rosa na makuha ang kontrol sa pera kaysa sa pagdarasal para sa kaluluwa ng kanyang kumpare?
Sumikip ang dibdib ni Vivian sa bawat buntong hininga na kanyang pinakakawalan. Ang amoy ng mga bulaklak sa paligid ng kabaong ng kanyang ama ay tila naging lason na unti-unting sumasakal sa kanya. Hindi pa man natatapos ang unang gabi ng lamay, ramdam na niya ang bigat ng mga mapanuring mata ni Aling Rosa na nakabantay sa bawat kilos niya. Vivian, hiya, halika nga muna rito sa kusina. Kailangan nating mag-usap ng masinsinan. Utos ng kanyang biyenan habang hawak ang isang tray ng maruming tasa. Hindi ito pakiusap, kundi isang dekreto na dapat sundin. Sumunod si Vivian nang walang kibo. Pagpasok nila sa kusina, naroon na pala si Darnell, nakasandal sa lababo at seryosong nakatingin sa kanya. Wala na ang mapagkunwaring lambing sa kanyang mukha. Ang tanging naroon ay ang lamig ng isang taong tila hindi asawa ang kaharap, kundi isang kalaban. Ano ba ang nangyayari sa iyo, Mohon? Bakit kailangan mong hiyain si Clarice sa harap ng mga bisita? Bungad ni Darnell, ang boses niya ay mababa, ngunit puno ng gigil. Nagmamalasakit lang yung tao. Siya na nga ang nag-abono sa catering kanina dahil hindi mo pa mailabas ang pera mo. Tapos gaganunin mo. Darnell, asawa mo ako. Hindi ko siya hinahahiya. Sinasabi ko lang ang totoo. Mahinang sagot ni Vivian. Pinipilit na huwag manginig ang kanyang boses. Bakit kailangang siya ang humawak ng abuloy ng papa ko? May mga kamag-anak tayo rito. Bakit isang sekretary mo lang ang pagkakatiwalaan nyo? Biglang lumapit si Aling Rosa at itinukod ang kanyang mga kamay sa hapagkainan, diretsong nakatingin sa mga mata ni Vivian. Ganyan ka ba talaga pinalaki ng papa mo, Vivian? Walang utang na loob? Alam mo namang malaki ang naitutulong ni Clarice sa kumpanya ni Darnell. At sa totoo lang, sa kalagayan mo ngayon na parang wala sa sarili, baka kung saan mo lang mailagay ang pera. Isipin mo ang dangal ng pamilya natin. Ayaw nating isipin ng mga tao na pabaya ka. Dangal? Halos mabulunan si Vivian sa salitang iyon. Gusto niyang isigaw ang narinig niya sa tapat ng pinto kanina, ngunit pinigilan niya ang sarili. Alam niyang kailangan niyang maging matalino. Dangal ba ang tawag sa pagpapatakbo ng lamay ng ama ko sa ibang tao, ma? Huwag mong sagot-sagutin ang mama, singal ni Darnell. Sabay hampas sa mesa na lumikha ng isang nakabibinging tunog sa loob ng maliit na kusina. Masyado kang hinhin, masyado kang madrama. Kung hindi dahil sa akin, baka matagal nang bumagsak ang kabuhayan niyo matapos magkasakit ang papa mo. Ngayong wala na siya, kailangan mong makinig sa amin kung gusto mong manatili ang komportableng buhay mo. Tumingin si Vivian sa kanyang asawa. Nakita niya ang isang estranghero. Ang lalaking nangako sa kanya ng proteksyon ay siya palang unang maglalagay ng patalim sa kanyang leeg. Napansin ni Vivian ang bahagyang pag-usli ng puting sobre sa bulsa ni Darnell. Ang sobreng ibinigay ni Clarice kanina. Isang matinding pagnanais na agawin iyon ang dumaan sa kanyang isip, ngunit nanatili siyang nakatayo ng matuwid. Pasensya na kung ganoon ang naramdaman niyo, malumanay na sabi ni Vivian. Ibinaba ang kanyang tingin upang itago ang naglalabiyab na puot sa kanyang mga mata. Siguro nga ay pagod lang ako. Hayaan niyo pag-iisipan ko ang sinabi niyo. Mabuti naman at natauhan ka, sabi ni Aling Rosa na may halong pangungutya sa tono. Sige na, bumalik ka na roon at asikasuhin mo ang mga pinsan mong galing sa Batangas. At huwag kang gagawa ng eksena, nakakahiya sa mga bisita. Lumbas si Vivian sa kusina, ramdam ang bigat ng bawat hakbang. Nang dumaan siya sa pasilyo, nakita niya si Clarice na nakatayo malapit sa altar. Tila may tinitingnan sa kanyang cellphone habang nakangiti ng palihim. Napansin ni Vivian ang suot nitong sapatos, isang pares ng mamahaling heels na kulay itim. Nanigas ang kanyang katawan. Iyon ang sapatos na matagal nang hinihingi ni Vivian kay Darnell noong anibersaryo nila. Ngunit sinabi ni Darnell na nawala ang package sa delivery at nangakong bibilhan na lang siya ng iba. Naroon ang sapatos, suot ng ibang babae
sa mismong lamay ng kanyang ama. Gusto niyang sumabog, gusto niyang kaladkarin ang babaeng iyon palabas, ngunit muli niyang naalala ang susi sa kanyang bulsa. Sa gitna ng gulo ng kanyang isip, biglang nag-vibrate ang cellphone na nasa bulsa ng kanyang apron. Kinuha niya ito at nakita ang isang unknown number. Dali-dali siyang pumunta sa balkonahe kung saan walang tao. Nang sagutin niya ang tawag, isang baritono at may edad ng boses ang bumungad sa kanya. "Hello, Vivian." Si Attorney Santos ito, ang matalik na kaibigan at abogado ng papa mo. "Hija, alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, pero kailangan nating magkita ng lihim. May napakahalagang bilin ng papa mo bago siya mawala." At sinabi niyang huwag na huwag mong sasabihin ito kahit kanino, lalo na kay Darnell. Nanlamig ang mga daliri ni Vivian habang nakahawak sa railings ng balkonahe. Ang tinig ng abogado ay tila isang lubid na inihagis sa kanya habang siya ay nalulunod. "Ano po iyon, attorney?" bulong niya habang ang kanyang mga mata ay nakabantay sa pinto ng balkonahe. Baka biglang sumulpot si Darnell. "Hindi ito pwedeng pag-usapan sa telepono, Vivian. May iniwan siyang dokumento at isang recording na magpapatunay ng lahat. Mag-ingat ka, Hija. Hindi mo alam kung sino ang tunay na kaaway sa loob ng pamamahay mo." Pinutol na ng abogado ang tawag. Nanatiling nakatayo si Vivian sa dilim. Ang tanging liwanag ay ang mula sa mga kandila sa loob ng sala. Ang lason na itinanim ni Darnell at Aling Rosa sa kanyang utak ay unti-unting napapalitan ng isang matinding determinasyon. Kung akala nila ay isa siyang mahina at madaling mautong asawa, nagkakamali sila. Sisiguraduhin niyang bawat patak ng luha niya ay may katumbas na kabayaran. Ang gabi sa gitna ng lamay ay tila mas mahaba kaysa sa karaniwan. Sa labas ng bahay, maririnig ang mahinang tawanan ng mga lalaking naglalaro ng baraha upang manatiling gising at ang kalansing ng mga kutsara at tinidor mula sa mga bisitang kumakain ng sopas. Ngunit sa loob ng dibdib ni Vivian, ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila isang tambol na nagbababala ng paparating na gulo. Hindi siya mapakali. Ang bawat sulyap ni Darnell sa kanya ay puno ng pagduda. Tila sinusukat nito kung hanggang saan ang alam ng kanyang asawa. Samantala, si Clarice naman ay lalong nagiging kampante, parang reyna na naglalakad sa gitna ng sala habang inuutusan ang mga katulong na parang siya ang may-ari ng mansyon. "Vivian, kanina ka pa tulala riyan. Bakit hindi mo tulungan si Clarice sa paglilista ng mga bulaklak? Masyado siyang napapagod sa pag-aasikaso para sa atin." Utos muli ni Aling Rosa, habang masuyong hinahawakan ang kamay ni Clarice sa harap ng maraming tao. Imbes na sumagot, tumayo si Vivian at dahan-dahang lumapit sa kabaong ng kanyang ama. "Masakit lang po ang ulo ko, ma. Magpapahinga muna ako saglit sa itaas." Mahinahon niyang tugon, sapat na para marinig ng mga bisita upang hindi siya pag-isipan ng masama. "O sige, umakyat ka na. Kami na ang bahala rito," sabi ni Darnell nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Abala sa pag-uusap sa cellphone tungkol sa isang business deal na alam ni Vivian na kumpanya ng kanyang ama ang nakataya. Pag-akyat sa silid, mabilis na nilak ni Vivian ang pinto. Inilabas niya ang lumang susi na nakabalot sa panyo. Naalala niya ang sinabi ni Attorney Santos. May isang lihim na vault ang kanyang ama sa loob ng library. Isang vault na kahit siya ay hindi alam kung nasaan. Pumasok siya sa library, nakatabi lamang ng kanyang kwarto. Ang amoy ng mga lumang libro at tabako, ang paboritong amoy ng kanyang ama, ay tila yumayakap sa kanya. Nagbibigay ng lakas na kailangan niya. Dahan-dahan niyang hinanap ang vault sa likod ng malaking painting ng kanilang pamilya. Ngunit wala roon. Sinubukan niya sa ilalim ng sahig. Wala rin. Hanggang sa mapansin niya ang isang maliit na ukit sa ilalim ng antigong lamesa ng kanyang ama. Isang ukit ng isang maliit na ibon. Ang simbolo ng kanilang pamilya.
Isinuksok niya ang susi sa isang maliit na butas na halos hindi makita ng mata. Isang mahinang tunog ng pag-ikot ng mga gear ang narinig niya sa loob ng pader. Bumukas ang isang maliit na pinto sa likod ng aparador ng mga libro. Doon, nakita niya ang isang itim na folder at isang maliit na voice recorder. Sa panginginig ng kanyang mga kamay, binuksan ni Vivian ang folder. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mga litrato iyon, mga litrato ni Darnell at Clarice sa loob ng isang hotel. Mga litrato nilang naghahalikan habang si Vivian ay nasa ospital at nagbabantay sa kanyang ama. At ang mas masakit, may mga dokumento roon na nagpapatunay na unti-unti nang nililipat ni Darnell ang mga pondo ng kumpanya ng kanyang ama sa isang dummy account na nakapangalan kay Aling Rosa. Hayop kayo! Bulong ni Vivian habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa mga dokumento. Pinindot niya ang play button sa recorder. Ang boses ng kanyang ama, bagaman mahina dahil sa sakit, ay malinaw na maririnig. Vivian, anak, kung naririnig mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Patawarin mo ako kung nilihim ko ito sa'yo. Ayaw kong masaktan ka habang nagdurusa ako, pero hindi ko hahayaang ubusin ng hayop na si Darnell ang pinaghirapan natin. Alam ko ang lahat, anak. Alam ko ang kataksilan niya. Huwag kang magpapakita ng takot. Gamitin mo ang lahat ng nasa folder na ito para makuha ang hustisya. Mag-iingat ka sa kanila, lalo na sa nanay niya. Mahal na mahal kita, anak. Huminto ang recording. Napasandal si Vivian sa pader. Niyayakap ang kanyang sarili habang humihagulgol sa tahimik na paraan. Iyong iyak na walang tunog, ngunit sapat na para yanigin ang kanyang buong pagkatao. Ang bawat salita ng kanyang ama ay tila isang gabay sa gitna ng kadiliman. Biglang may kumatok ng malakas sa pinto ng library. Vivian? Nandyan ka ba sa loob? Kanina ka pa hinahanap ni Mama. May kailangang papirmahan sa'yo para sa memorial service bukas. Boses yon ni Darnell at ang hawakan ng pinto ay nagsimulang gumalaw ng pilit. Mabilis na itinago ni Vivian ang folder at recorder sa loob ng kanyang damit. Inayos niya ang kanyang muka at pinunasan ang kanyang mga luha. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at binuksan ito. Naroon si Darnell, nakakunot ang noo at tila may sinusuri sa loob ng library. Anong ginagawa mo rito? Bakit madilim? Tanong nito. Ang boses ay puno ng hinala. Gusto ko lang mapag-isa, Darnell. Namimiss ko ang papa. Malamig na sagot ni Vivian habang nararamdaman ang bigat ng folder na nakadikit sa kanyang balat. Tumingin si Darnell sa lamesa. Pagkatapos ay muling tumingin kay Vivian. May nahanap ka ba rito? Tila may hinahanap ka kanina. Nanlamig si Vivian. Wala. Ano ba ang papapirmahan niyo? Inabot ni Darnell ang isang piraso ng papel. Isang dokumento iyon na nagbibigay ng awtoridad kay Darnell na maglabas ng pera mula sa personal na account ng kanyang ama para sa gastos sa libing. Pirmahan mo na to para matapos na ang lahat bukas, sabi ni Darnell. Iniaabot ang panulat nang may kasamang mapanlinlang ng ngiti. Tiningnan ni Vivian ang dokumento. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang asawa. Sa isip niya, ito na ang simula ng kanyang paghihiganti. Ano ang gagawin ni Vivian? Pipirmahan ba niya ang dokumento o ito na ang simula ng kanyang paghaharap sa taksil na asawa? At ano pa ang ibang lihim na itinatago ni Darnell sa loob ng puting sobre na ibinigay ni Clarice? Tila naging yelo ang pluma sa kamay ni Vivian habang nakatitig siya sa puting papel na inilatag ni Darnell sa ibabaw ng antigong mesa ng kanyang ama. Ang bawat letra sa dokumento, special power of attorney, ay tila mga uod na gumagapang at kumakain sa huling dignidad ng kanilang pamilya. Ramdam niya ang titig ni Darnell, isang titig na puno ng pagmamadali at nakatagong pananabik, tila isang buwayang naghihintay na sumakmal. Sige na, Hon. Pirmahan mo na yan para bukas ay hindi na tayo maabala sa bangko. Alam mo namang kailangan nating bayaran ang punerarya at ang mga bulaklak.
Nakakahiya sa mga supplier kung paghihintayin pa natin sila. Malambing na udyok ni Darnell, ngunit ang kanyang kamay na nakapatong sa balikat ni Vivian ay mahigpit, tila isang bakal na rehas. Huminga ng malalim si Vivian. Nararamdaman niya ang matigas na folder na nakatago sa ilalim ng kanyang itim na damit, ang mga ebidensyang magpapabagsak sa lalaking ito. Kung pipirma siya ngayon, ibibigay niya ang susi ng kanilang kaban sa isang magnanakaw. Ngunit kung tatanggi siya, malalaman ni Darnell na may itinatago siya at baka hindi na siya makaabot sa araw ng libing ng ligtas. Darnell, parang hindi ko pa kayang magbasa ng ganito kahabang dokumento. Ang bigat pa ng pakiramdam ko. Mahinang simula ni Vivian, pilit na pinatitinig ang kanyang boses na parang isang sawing asawa. Bakit kailangan ngayon agad? Hindi ba pwedeng bukas na lang pagkatapos ng misa? Biglang bumitaw si Darnell sa kanyang balikat at lumakad ng pabalik-balik sa loob ng library. Bukas? Bukas ay ililibing na ang papa mo. Gusto mo bang mapahiya tayo sa harap ng maraming tao dahil hindi natin mabayaran ang mga bayarin? Vivian, huwag kang maging matigas ang ulo. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko bilang asawa mo. Bumukas ang pinto ng library at pumasok si Aling Rosa. Bit-bit ang isang baso ng gatas. O hindi pa ba tapos yan? Hija, uminom ka muna ng gatas para kumalma ka. Intindihin mo ang asawa mo. Pagod na rin siya sa pag-aayos ng lahat habang ikaw ay nakaupo lang dito at umiiyak. Inilapag ng biyanan ang gatas sa harap ni Vivian. Napansin ni Vivian ang panginginig ng mga daliri ng matanda. May kung anong kakaibang amoy ang gatas. Tila may halong gamot o pampatulog. Naalala ni Vivian ang babala ni Attorney Santos. Mag-ingat ka sa kanila. Kinuha ni Vivian ang pluma. Tumingin siya sa portrait ng kanyang ama na nakasabit sa dingding. Sa kanyang isip, narinig niya ang boses nito. Huwag kang magpakita ng takot. Sa halip na pirmahan ang dokumento, sinadya ni Vivian na itumba ang baso ng gatas. Kumalat ang maputing likido sa ibabaw ng dokumento, nabasa ang papel at nabura ang mga nakasulat na pangalan. Ay Diyos ko, pasensya na po Ma Darnell. Nanginginig talaga ang kamay ko. Hindi ko sinasadya. Sigaw ni Vivian habang mabilis na tumatayo at kunwaring nagpapanik. Ano ba naman iyan, Vivian? Napaka-clumsy mo. Bulyaw ni Darnell. Mabilis na kinuha ang basang papel, pero huli na. Hindi na ito pwedeng gamitin. Pinagpuyatan naming ihanda yan. Pasensya na talaga. Kukuha lang ako ng basahan, sabi ni Vivian. At bago pa man makasagot ang dalawa, ay mabilis na siyang lumabas ng library. Tumakbo siya patungo sa banyo sa dulo ng pasilyo at doon ay mabilis na nilak ang pinto. Inilabas niya ang voice recorder mula sa kanyang damit at tiningnan kung gumagana pa ito. Sa kabutihang palad, na-record ang buong pag-uusap nila sa loob ng library, ang pananakot ni Darnell at ang pakikialam ni Aling Rosa. Habang hinihingal, narinig ni Vivian ang mahinang boses mula sa labas ng banyo. Boses iyon ni Clarice na tila may kausap sa telepono sa madilim na bahagi ng pasilyo. Oo, ma, huwag kang mag-alala. Konting tiis na lang. Kapag nakuha na ni Darnell ang pirma ng tangang asawa niya, bibilhin na natin yung lupa sa Tagaytay na gusto mo. Buntis ako, kailangan kong masiguro ang kinabukasan ng anak ko. Hayaan mo yung biyuda, mabulok siya sa dusa. Nanigas ang buong katawan ni Vivian. Hindi lang pala pera ang nakataya, kundi ang buong dangal ng kanyang pagkatao. Ang anak ni Darnell at Clarice ay itatayo sa ibabaw ng guho ng kanyang buhay. Isang matinding puot ang bumalot kay Vivian, ngunit kasabay nito ay ang isang malamig na plano. Hindi na siya iiyak. Ngayon, siya na ang magiging predator sa dilim. Ano ang susunod na hakbang ni Vivian bago sumapit ang araw ng libing? Paano niya gagamitin ang naririnig niyang pag-uusap ni Clarice para lalong mabaon sa utang at kahihiyan ang kanyang asawa? Ang amoy ng basang papel at gatas sa loob ng library ay tila naging simbolo ng nabubulok na pagsasama ni na Vivian at Darnell. Habang nakakulong sa banyo,
Ramdam ni Vivian ang panginginig ng kanyang mga kalamnan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkamuhi na tila apoy na naglalagablab sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Clarice sa telepono ay paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Ang plano nitong makuha ang lupain sa Tagaytay gamit ang pera ng kanyang ama at ang pagtawag sa kanya na tangang asawa. Hindi mo pa ako kilala, Clarice. Bulong ni Vivian sa sarili habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng lambing, ay tila naging kasing lamig na ng marmol sa sementeryo. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng banyo at sumilip sa pasilyo. Wala na si Clarice, ngunit narinig niya ang mahinang pagtatalo ni na Darnell at Aling Rosa sa loob ng library. Ano ba yan, Ma? Bakit hinayaan mong matapon yung gatas? Iyon na sana ang pagkakataon nating makuha ang pirma niya habang nahihilo siya. Bulyaw ni Darnell. Ang boses niya ay puno ng pagkadismaya. Malay ko bang magiging clumsy ang babaeng yan? Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng bagong dokumento bukas bago ang misa. Siguraduhin mo lang na hindi siya makakaalis ng bahay nang hindi natin kasama. Sagot ni Aling Rosa. Ang boses ay kasing talim ng isang kalawanging kutsilyo. Mabilis na bumalik si Vivian sa kanyang silid at kinuha ang kanyang maliit na bag. Alam niyang hindi siya ligtas sa loob ng sarili niyang bahay. Kailangan niyang makausap si Attorney Santos ng personal bago sumapit ang umaga. Kinuha niya ang folder na nahanap niya sa library at ang voice recorder at maingat itong isinilid sa isang lihim na compartment ng kanyang bag. Lumabas siya sa balkonahe ng kanyang kwarto. May isang lumang puno ng mangga na malapit sa rehas, ang punong inakyat-akyat niya noong bata pa siya, kasama ang kanyang ama. Sa gitna ng kadiliman, dahan-dahan siyang bumaba sa puno. Tinitiis ang gasgas sa kanyang mga palad at ang tunog ng mga tuyong dahon sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang bawat kaluskos ay tila isang sigaw sa katahimikan ng gabi. Nang makatapak siya sa lupa, mabilis siyang naglakad patungo sa gate sa likuran ng kanilang hardin. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang maliit na pinto, isang anino ang humarang sa kanyang daan. Saan ka pupunta, Vivian? Madilim na sa labas at baka mapahamak ka. Boses yon ni Clarice. Nakatayo ito sa ilalim ng ilaw ng poste. Ang mukha ay tila isang anghel, ngunit ang nangiti ay puno ng kamandag. Nanlamig si Vivian, ngunit hindi siya nagpakita ng kahinaan. Kailangan ko lang kumuha ng hangin, Clarice. Hindi ba't sekretary ka lang ni Darnell? Bakit pati ang paglakad ko sa sarili kong bakuran ay kailangan mong pakialaman? Tumawa ng mahina si Clarice, isang tunog na tila kalansing ng mga barya. Secretary? Vivian, huwag na tayong maglokohan. Alam nating dalawa na hindi lang trabaho ang namamagitan sa amin ni Darnell. At sa totoo lang, naaawa ako sa'yo. Hanggang ngayon, naniniwala ka pa ring mahal ka niya. Pero tignan mo, sa gitna ng luksa mo, ako ang pinili niyang makasama para luhin ang lahat. Lumapit si Clarice kay Vivian, sapat na para maamoy ni Vivian ang mamahaling pabango nito. Ang pabangong binili ni Darnell noong nakaraang buwan na, ang sabi ay para sa isang kliyente. Umalis ka sa daan ko, Clarice. Malamig na utos ni Vivian. Paano kung ayaw ko? Alam mo, Vivian, mas mabuting sumunod ka na lang sa gusto ni na Darnell at Aling Rosa. Pirmahan mo na ang mga papel bukas para hindi ka na masaktan. Isipin mo na lang na bayad mo yan sa lahat ng pagtitiis ni Darnell sa isang asawang kasing tuyo mo. Pangungutya ni Clarice habang hinahaplos ang kanyang tiyan. May dadating na bagong buhay at hindi ka kasali sa kinabukasan namin. Sa sandaling iyon, halos mawala ang kontrol ni Vivian. Gusto niyang saktan ang babaeng ito, ngunit naalala niya ang bilin ng kanyang ama. Ang katotohanan ay may sariling tinig. Biglang may tumunog na busina ng sasakyan mula sa labas ng gate. Isang itim na kotse ang huminto at bumaba ang bintana nito. Si Attorney Santos ang nasa loob. Vivian! Hija, sakay na! Tawag ng abogado.
Nagulat si Clarice sa biglang pagdating ng sasakyan. Bago pa man siya makapagsalita o makatawag kay Darnell, mabilis na tinulak ni Vivian ang maliit na pinto at sumakay sa kotse. "Vivian, bumalik ka rito!" Sigaw ni Clarice, ngunit huli na. Humarurot na ang sasakyan palayo sa mansyon. Iniiwan ang taksil na babae sa gitna ng alikabok at dilim. Sa loob ng kotse, huminga ng malalim si Vivian. "Salamat, attorney. Akala ko, hindi na ako makakalabas." "Huwag kang mag-alala, Vivian. Ligtas ka na muna sa ngayon. Pero kailangan nating bilisan. May nahanap pa akong isang lihim na account ng papa mo. At ang account na yon, ang susi para tuluyang mabaon sa utang at kaso si Darnell. Pero kailangan nating gawin ito bago ang libing bukas ng umaga." Paliwanag ni Attorney Santos habang mabilis na nagmamaneho. Tumingin si Vivian sa labas ng bintana sa mga ilaw ng kalsada na tila mabilis na naglalaho. Ang laban ay nagsisimula pa lang. Ngunit sa likod ng kanyang isip, may isang tanong na gumugulo sa kanya. Ano ang gagawin ni Darnell kapag nalaman niyang wala na si Vivian sa bahay? At anong klaseng gulo ang naghihintay sa kanya sa gabi bago ang huling hantungan ng kanyang ama? Humaharurot ang sasakyan ni Attorney Santos sa gitna ng malalim na gabi, habang ang mga poste ng ilaw sa kalsada ay tila mga aninong mabilis na naglalaho sa labas ng bintana. Sa loob ng kotse, tanging ang tunog ng makina at ang mabigat na paghinga ni Vivian ang maririnig. Mahigpit niyang yakap ang kanyang bag. Tila ba doon nakasalalay ang huling piraso ng kanyang buhay. "Vivian, Hija, huminahon ka. Malayo na tayo sa mansyon," malumanay na sabi ng abogado habang seryosong nakatingin sa daan. "Alam kong mabigat ang loob mo, pero kailangan nating magmadali. Bukas ng umaga ang libing at bago mag-alas 8, kailangang maayos na natin ang lahat sa bangko." "Attorney, anong account po ba ang sinasabi niyo? Akala ko ay naubos na ni Darnell ang lahat ng pondo ni Papa para sa pagpapagamot," tanong ni Vivian. Ang boses niya ay gumaralgal sa pagod at puyat. Hindi sumagot agad si Attorney Santos. Itinigil niya ang sasakyan sa tapat ng isang maliit at lumang gusali ng bangko na pagmamay-ari ng isang malapit na kaibigan ng kanyang ama. "Ang papa mo ay isang matalinong tao, Vivian. Alam niyang may mga buwayang nakapaligid sa kanya, lalo na nang magpakasal ka kay Darnell. May itinabi siyang emergency fund na nakapangalan sa iyo at sa kanya, ngunit nakatago ito sa ilalim ng isang trust fund na hindi pwedeng galawin ng asawa mo hanggat hindi mo nilalagdaan ang huling testamento." Pumasok sila sa loob ng gusali kung saan naghihintay ang isang manager na matagal nang kakilala ng kanyang ama. Sa loob ng malamig na opisina, inilatag ni Attorney Santos ang mga dokumento. "Dito, Vivian, tingnan mo ito." Turo ng abogado sa isang listahan ng mga transaksyon. Nanlaki ang mga mata ni Vivian. Hindi lang pala pondo ng kumpanya ang ninanakaw ni Darnell. Ginamit din nito ang pangalan ni Vivian para kumuha ng malalaking loan sa iba't ibang bangko, gamit ang bahay at lupa ng kanyang ama bilang kolateral. Ang lahat ng perang iyon ay napunta sa isang account na nakapangalan kay Clarice. "Ibig sabihin, baon na kami sa utang?" tanong ni Vivian habang nararamdaman ang panunuyo ng kanyang lalamunan. "Sa paningin ng batas, oo. Pero may isang butas, Vivian," paliwanag ni Attorney Santos. "Dahil peke ang mga pirma mo sa loan documents na ito, pwede nating ipawalang bisa ang lahat. At ang perang itinabi ng papa mo sa trust fund, sapat iyon para bayaran ang lahat ng tunay na utang ng kumpanya at iwanang walang-wala si Darnell eh. Pero kailangan nating pirmahan ang repudiation of debt ngayon din." Habang hawak ni Vivian ang panulat, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Mahigit 100 missed calls mula kay Darnell at sandamakmak na text messages ang bumungad sa kanya. "Nasaan ka? Vivian, huwag kang gumawa ng katangahan. Pag nalaman ni Mama na wala ka riyan, hindi ko alam ang magagawa niya sa'yo. Bumalik ka rito ngayon din.
Sumunod ang isa pang text mula naman kay Aling Rosa. Walang utang na loob. Pagkatapos ka naming kupkupin, tatakasan mo kami. Siguraduhin mong hindi ka makikita ng mga pulis dahil ipapahanap kita. Nanginginig ang kamay ni Vivian, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot, dahil ito sa galit. Galit na nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakalang taglay niya. Pinirmahan niya ang mga dokumento ng may matatag na kamay. Ang bawat linyang ginuguhit ng kanyang panulat ay tila pagputol sa mga kadenang nagtali sa kanya sa loob ng 5 taon ng pekeng pagsasama. Tapos na, attorney, sabi ni Vivian, iniaabot ang mga papel. Mabuti, Hija. Ngayon, ang kailangan na lang nating gawin ay bumalik sa lamay bago mag-umaga. Kailangang isipin nilang wala kang alam, sabi ni Attorney Santos. At ito, dalhin mo itong maliit na recorder. Iba ito sa nahanap mo sa library. Ito ay may live connection sa akin. Sa oras na magsimula ang misa bukas, lahat ng sasabihin nila ay maririnig ko at ire-record ng mga awtoridad. Nang makabalik si Vivian sa mansyon bago sumikat ang araw, maingat siyang umakyat muli sa puno ng mangga. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, nakita niyang nakabukas ang ilaw. Naroon si Darnell, nakaupo sa kama. Hawak ang isang baso ng alak at may madilim na tingin. Saan ka galing? Tanong ni Darnell. Ang boses niya ay parang isang hayop na naghihintay na sumalakay. Tumayo si Vivian at hinarap ang kanyang asawa. Naglakad-lakad lang ako sa hardin, Darnell. Hindi ako makatulog. Bakit? Bawal na ba ang huminga sa sarili kong bahay? Tumayo si Darnell at lumapit sa kanya. Hinawakan ng mahigpit ang kanyang braso hanggang sa masaktan siya. Huwag mo akong lokohin, Vivian. Nakita ka ni Clarice na sumakay sa isang sasakyan. Sino ang kasama mo? Anong balak mo? Sa gitna ng sakit, ngumiti si Vivian. Isang ngiti na nagpatigil kay Darnell. Bakit ka natatakot, Darnell? May itinatago ka ba? Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Aling Rosa. May dalang isang bagong dokumento. Huwag mo na siyang tanungin, Darnell. Ngayon din. Pirmahan mo ito, Vivian. Kung hindi, hinding-hindi mo maililibing ang ama mo bukas. Ipapatigil ko ang serbisyo at ipapahatak ko ang kabaong niya sa labas ng bahay na ito. Nanigas si Vivian sa narinig. Ang kaluluwa ng kanyang ama ay ginagamit na pananakot laban sa kanya. Ngunit sa ilalim ng kanyang damit, nararamdaman niya ang init ng recorder na ibinigay ni Attorney Santos. Ano ang gagawin ni Vivian? Pipirmahan ba niya ang bagong dokumento sa ilalim ng pananakot? O ilalabas na niya ang kanyang alas bago pa man dumating ang umaga ng libing? At gaano pa kalayo ang kayang gawin ni Aling Rosa para makuha ang gusto niya? Ang bawat salita ni Aling Rosa ay tila mga patalim na nagnanais humiwa sa huling kapayapaan ng namayapang ama ni Vivian. Sa loob ng silid, ang hangin ay naging mabigat at tila ba nauubusan ng hininga si Vivian. Nakatayo ang kanyang biyenan sa tapat niya. Ang muka ay punong-puno ng pagkamuhi, kamuhi at kasakiman. Habang si Darnell naman ay nakabantay sa pinto na parang isang asong naghihintay ng hudyat para sumalakay. Ano, Vivian? Tutunganga ka na lang ba riyan? Asik ni Aling Rosa. Habang ipinapatong ang dokumento sa ibabaw ng maliit na lamesa sa tabi ng kama. Pirmahan mo na ito. Isipin mo ang dangal ng papa mo. Gusto mo bang kaladkarin ang kabaong niya palabas sa kalsada dahil lang sa katigasan ng ulo mo? Isang pirma lang at magiging maayos ang libing bukas. Napatingin si Vivian sa dokumento. Ito na ang huling hirit ni Darnell. Isang dokumentong magbibigay sa kanila ng kapangyarihan sa lahat ng ari-arian. Kabilang na ang trust fund na kapipirma lang niya kay Attorney Santos. Ngunit alam ni Vivian ang isang bagay na hindi nila alam. Ang dokumentong ito ay walang bisa kung mapapatunayan niyang nilagdaan niya ito sa ilalim ng pananakot. Sige, pipirma ako, mahinang sabi ni Vivian. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kunwaring takot. Pero parang awa niyo na.
Huwag niyo nang idamay ang papa sa usapang ito. Hayaan niyo siyang makapagpahinga ng payapa. Mabuti naman at natututo ka na. Nakangising sabi ni Darnell habang iniaabot ang ballpen kay Vivian. Ganyan dapat, Hon. Para sa kinabukasan nating lahat ito. Dahan-dahang lumapit si Vivian sa lamesa. Sa bawat segundong lumilipas, ramdam niya ang init ng recorder na nakatago sa loob ng kanyang damit. Nire-record nito ang bawat banta, bawat pag-insulto at bawat pag-atake sa kanyang pagkatao. Nilagdaan niya ang papel nang may sadyang panginginig ng kamay, pinapahaba ang bawat guhit ng kanyang pangalan. Nang makuha ni Aling Rosa ang papel, parang nanalo ito sa loterya. Hayan, sa wakas. Darnell, itago mo ito ng mabuti. Bukas na bukas, pagkatapos ng libing, diretso na tayo sa opisina ng abogado. Salamat, Ma. Vivian, magpahinga ka na. Maaga pa tayo bukas. Sabi ni Darnell bago sila lumabas ng silid ni Aling Rosa. Iniwan si Vivian na mag-isa sa dilim. Ngunit hindi natulog si Vivian. Pagkaalis ng dalawa, dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at tumingin sa labas. Nakita niya si Clarice na nakatayo sa hardin, may kausap sa telepono at tila masayang-masaya. Dinig niya ang mahinang tawanan nito na tila ba tapos na ang laban. Hindi niyo alam ang pinasok niyo, bulong ni Vivian sa hangin. Kinabukasan, sumapit ang araw ng libing. Ang langit ay kulay abo. Tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Vivian. Suot ang kanyang itim na terno at belo, lumakad siya sa likod ng kabaong ng kanyang ama habang inilalabas ito sa kanilang mansyon. Maraming tao ang dumalo, mga dating empleyado, mga kamag-anak at mga kaibigan ng kanyang ama. Sa gitna ng misa sa simbahan, napansin ni Vivian ang pagdating ni Attorney Santos. Nakaupo ito sa bandang likuran, tahimik na nagmamasid. Nagtama ang kanilang mga paningin at isang bahagyang pagtango ang ibinigay ng abogado sa kanya. Sapat na iyon para malaman ni Vivian na handa na ang lahat. Nang matapos ang misa, bago ilabas ang kabaong patungo sa sementeryo, tumayo si Darnell sa harap ng altar para magbigay ng huling mensahe para sa kanyang biyenan. Nakasuot ito ng barong Tagalog at nagkunwaring umiiyak sa harap ng mga bisita. Napakabuting tao ng aking biyenan. Itinuring niya akong parang sariling anak at ipinapangako ko sa harap ninyong lahat na aalagaan ko ang kanyang naiwan, lalo na ang aking asawang si Vivian, sabi ni Darnell habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Isang matinding pagkasuka ang naramdaman ni Vivian. Hindi na siya makapaghintay. Lumapit siya sa tabi ni Darnell sa harap ng altar. Akala ni Darnell ay yayakapin siya ni Vivian, ngunit nagulat siya nang kinuha ni Vivian ang mikropono. Salamat, Darnell, sa napakagandang mensahe. Simula ni Vivian, ang boses niya ay malinaw at buo. Umaalingaw-ngaw sa buong simbahan. Ngunit bago natin ihatid ang papa sa kanyang huling hantungan, may isang bagay akong gustong ibahagi sa inyong lahat. Isang katotohanan na hindi na kayang itago pa. Naniga si Darnell sa kinatatayuan niya. Napansin ni Vivian ang pagputla ni Aling Rosa na nasa unang row ng mga upuan. Si Clarice naman, na nakaupo sa tabi ni Aling Rosa, ay biglang hindi mapakali. Ang papa ko ay hindi lang namatay dahil sa sakit, pagpapatuloy ni Vivian habang nakatingin ng diretso sa mga tao. Namatay siya nang may mabigat na pasanin dahil sa kataksilan ng mga taong pinagkatiwalaan niya. At ngayong araw, hayaan ninyong ang papa ko mismo ang magsabi ng totoo. Inilabas ni Vivian ang voice recorder at itinapat ito sa mikropono. Ano ang maririnig ng lahat mula sa recorder? Paano sasabog ang galit ng mga tao kapag nalaman nila ang bawat banta at pananakot na ginawa ni Darnell at Aling Rosa kagabi lang? At ano ang magiging reaksyon ni Clarice kapag ang kanyang pangalan ay nabanggit sa harap ng buong parokya? Ang katahimikan sa loob ng simbahan ay tila naging kasing bigat ng kabaong na nasa gitna ng pasilyo. Ang bawat mata ng mga empleyado, kamag-anak at kaibigan ng pamilya ay nakapako kay Vivian
na nakatayo ng matuwid sa tabi ng kanyang asawang si Darnell. Ramdam ni Vivian ang panginginig ng braso ni Darnell na pilit na gustong bawiin ang mikropono, ngunit huli na ang lahat. Ang daliri ni Vivian ay pumindot na sa maliit na butones ng recorder. Umagos ang isang boses sa buong simbahan, isang boses na puno ng pagmamataas at kasakiman. Pirmahan mo na ito, Vivian. Isipin mo ang dangal ng papa mo. Gusto mo bang kaladkarin ang kabaong niya palabas sa kalsada dahil lang sa katigasan ng ulo mo? Isang pirma lang at magiging maayos ang libing bukas. Iyon ang boses ni Aling Rosa. Ang bawat salita ay malinaw, umaalingaw-ngaw sa mga pader ng simbahan, bumabagtas sa puso ng bawat nakikinig. Nagkaroon ng mahinang bulong-bulungan sa mga upuan. Nakita ni Vivian ang pagtakip ni Aling Rosa sa kanyang mukha gamit ang panyo, habang si Clarice ay unti-unting yumuyuko upang hindi makita ng mga tao. Ngunit hindi doon nagtapos ang recording. Sumunod ang boses ni Darnell, malamig at walang pusong nagbabanta. Huwag kang maging matigas ang ulo, Vivian. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko bilang asawa mo. Pag nakuha na namin ang lahat, wala ka nang magagawa. At ang huling bahagi, ang pinakamasakit, ay ang boses ni Clarice mula sa telepono na na-record ni Vivian ng madaling araw sa pasilyo. Buntis ako. Kailangan kong masiguro ang kinabukasan ng anak ko. Hayaan mo yung byuda, mabulok siya sa dusa, habang tinatamasa natin ang yaman ng ama niya. Isang malakas na pagsinghap ang nagmula sa mga tao. Ang mga empleyado ng kumpanya ng kanyang ama ay nagsimulang mag-ingay. Ang ilan ay tumayo pa sa galit. Si Darnell ay tila estatwang naniga sa tabi ni Vivian. Ang kanyang mukha ay kasing puti na ng mga bulaklak sa paligid. Anong ibig sabihin nito, Darnell? Sigaw ng isang matandang tiyuhin ni Vivian mula sa unahan. Niloloko niyo kaming lahat. Ginagamit niyo ang patay para sa sarili niyang yaman? Hindi totoo yan. Edit lang yan. Sinisiraan lang ako ni Vivian. Hiyaw ni Darnell. Pilit na inaagaw ang mikropono mula sa kamay ni Vivian. Ngunit bago pa niya ito makuha, humarang na si Attorney Santos kasama ang dalawang lalaking nakauniporme ng pulis. Ang mga recording na yan ay legal na ebidensya, Mr. Sandoval. Malamig na sabi ni Attorney Santos, at kasama nito ang mga dokumento ng pekeng loan na ginawa mo gamit ang pangalan ng asawa mo. Humarap si Vivian kay Darnell. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng luha, tanging ngang apoy ng katarungan. Sinabi mo kanina na aalagaan mo ang naiwan ni Papa, Darnell. Totoo iyon. Aalagaan mo ang rehas na magiging bagong tahanan mo. Tumingin si Vivian kay Clarice, na ngayon ay pilit na tumatakas palabas ng simbahan, ngunit hinarang siya ng mga kamag-anak ni Vivian. At ikaw, Clarice, ang anak na sinasabi mong tagapagmana? Siguraduhin mong ituturo mo sa kanya na ang yaman na galing sa nakaw at kataksilan ay kailanman hindi magdadala ng kapayapaan. Nagkagulo sa loob ng simbahan. Ang mga pulis ay lumapit kay Darnell upang pusasan ito sa harap ng lahat. Si Aling Rosa naman ay nagsimulang mag-hysterical. Sumisigaw ng mga masasakit na salita kay Vivian habang kinakaladkad din palabas. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang lumapit si Vivian sa kabaong ng kanyang ama. Hinawakan niya ang salamin nito at bumulong. Papa, tapos na. Wala na silang magagawa sa atin. Malaya ka na. At malaya na rin ako. Isang mahinang ihip ng hangin ang dumaan sa loob ng simbahan, tila isang haplos sa pisngi ni Vivian. Ngunit habang inilalabas ang kabaong, napansin ni Vivian ang isang kakaibang tingin mula kay Darnell habang isinasakay ito sa patrol car. Isang tingin na tila nagsasabing hindi pa tapos ang lahat. Ano ang balak ni Darnell kahit nasa likod na siya ng rehas? At totoo nga bang buntis si Clarice? O isa lamang itong bahagi ng kanilang mas malaking panloloko upang makuha ang awa ng batas? Ang bawat hakbang ng mga pulis sa loob ng simbahan ay tila tunog ng hatol na dumarating para kay Darnell. Sa gitna ng altar, kung saan dapat ay naghahari ang kapayapaan para sa kaluluwa ng kanyang ama, ay nagkagulo ang mga tao.
Ang mga kamag-anak ni Vivian na dati ay nananahimik ay nagsimulang mag-ingay at kondinahin ang kataksilan ng mag-inang Sandoval. Bitiwan niyo ako. Wala kayong karapatan. Sinisiraan lang ako ng asawa ko dahil sa selos. Hiyaw ni Darnell habang pilit na kumakawala sa hawak ng dalawang pulis. Ang kanyang barong Tagalog na dati ay malinis at plansado ay gusot-gusot na ngayon. Tila sumasalamin sa kanyang nasirang pagkatao. Mr. Sandoval, may warrant of arrest kami para sa iyo sa kasong estafa, falsification of public documents, at qualified theft. Sumama ka ng matiwasay kung ayaw mong masaktan. Malamig na tugon ng opisyal habang marahas na ipinupos ang mga kamay ni Darnell sa kanyang likuran. Ang kalansing ng posas ay umalingaw-ngaw, isang tunog na nagpatigil sa pagwawala ni Darnell. Sa kabilang bahagi ng simbahan, si Aling Rosa ay nakaluhod sa sahig. Humahagulgol ng malakas, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa kahihiyang dulot ng pagkabisto ng kanilang plano. Vivian, napakasama mo. Pinakain ka namin, itinuring kang anak, tapos ganito ang igaganti mo sa asawa mo. Ipapakulong mo ang ama ng magiging apo ko? Humarap si Vivian sa kanyang biyenan. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang itim na belo ay bahagyang hinahawi ng hangin. Itinuring niyo akong anak, ma? O itinuring niyo akong bangko na pwedeng nakawan tuwing kailangan niyo ng pera? Ang pagmamahal niyo ay kasing peke ng mga pirma ni Darnell sa mga loan documents na ito. Tumingin si Vivian kay Clarice, na ngayon ay tila isang basang sisiw na nakasandal sa pader, pilit na nagtatago sa likod ng kanyang bag. At ikaw, Clarice? Ang anak na sinasabi mo? Sige, panindigan mo yan. Dahil sa oras na mapatunayan ng doktor na ginamit niyo lang ang pagbubuntis na yan para lokohin ako, dagdag na kaso ng fraud ang kakaharapin niyo. Biglang namutla si Clarice. Ang kanyang mga kamay na nakahawak sa kanyang tiyan ay nanginginig. Sa sandaling iyon, alam ni Vivian na tama ang kanyang hinala. Ang pagbubuntis ay isa lamang sandata upang makuha ang awa ni Darnell at ang pera ng kanyang ama. Darnell, tulungan mo ako, sigaw ni Clarice habang kinakaladkad din siya ng mga babaeng pulis. Ngunit si Darnell ay hindi na lumingon. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Vivian, puno ng puot at pagbabanta. Hinding-hindi kita mapapatawad, Vivian. Paglabas ko rito, kukunin ko ang lahat sa'yo. Tandaan mo yan. Bulyaw ni Darnell bago siya tuluyang isinakay sa patrol car sa labas ng simbahan. Nang mawala na ang ingay ng mga sirena, ang simbahan ay muling binalot ng isang kakaibang katahimikan. Lumapit si Attorney Santos kay Vivian at tinapik ang kanyang balikat. Tapos na ang unang yugto, Vivian. Ang lahat ng ari-arian ng papa mo ay ligtas na sa ilalim ng trust fund. Wala na silang mahahawakan kahit isang singko. Tumango si Vivian, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kabaong ng kanyang ama na ngayon ay muling inihahanda para dalhin sa sementeryo. Salamat, Attorney, pero hindi pa ito ang huli. Kailangan ko pa ring ihatid si Papa sa kanyang huling hantungan ng may karangalan. Sa sementeryo, sa ilalim ng makulimlim na langit, dahan-dahang ibinaba ang kabaong sa hukay. Walang Darnell na nakatayo sa tabi ni Vivian, walang Aling Rosa na nagkukunwaring nagdadalamhati. Tanging ang mga tunay na nagmamahal sa kanyang ama ang naroon. Kumuha si Vivian ng isang dako ng lupa at dahan-dahang isinaboy ito sa ibabaw ng kabaong. Pa, malaya ka na sa mga buwaya. At ako, sisiguraduhin kong ang lahat ng pinaghirapan mo ay mapupunta sa tama. Bulong ni Vivian habang ang unang patak ng ulan ay nagsimulang malalaglag mula sa langit. Ngunit habang naglalakad pabalik sa kanyang sasakyan, isang estrangherong lalaki ang lumapit kay Vivian at nag-abot ng isang itim na sobre. Para sa inyo po, ma'am. Pinapaabot ni Mr. Sandoval. Binuksan ni Vivian ang sobre sa loob ng sasakyan. Doon, nakita niya ang isang litrato. Isang litrato ng isang lumang safe
na nasa loob ng kanilang bahay sa probinsya, ang bahay na hindi na nila napupuntahan. At sa likod ng litrato ay may nakasulat, "Hindi mo nahanap ang lahat, Vivian. May iniwan ng papa mo na mas malaki pa sa inaakala mo. At ako lang ang may alam kung nasaan ito." Nanlamig si Vivian. Ano ang tinutukoy ni Darnell? May mas malalim pa bang lihim ang kanyang ama na hindi nahanap sa library? At paano ito magagamit ni Darnell para makalaya mula sa rehas? Humahampas ang malakas na ulan sa bintana ng sasakyan ni Vivian habang binabagtas niya ang madilim at palikulikong daan patungo sa kanilang lumang bahay sa probinsya. Hawak-hawak niya ang itim na sobre, ang litratong ibinigay ni Darnell na tila isang sumpa na bumabalot sa kanyang isipan. Bakit alam ni Darnell ang tungkol sa safe na ito? At bakit ngayon lang ito ipinaalam sa kanya, sa gitna ng pagkabilanggo nito? "Hiya, sigurado ka ba rito?" tanong ni Attorney Santos na siyang nagmamaneho. "Gabi na, at baka patibong lang ito ni Darnell para guluhin ang isip mo. Hayaan na muna natin ang mga awtoridad ang mag-imbestiga sa bahay na yon." "Hindi po, attorney. Kilala ko si Darnell. Hindi siya mag-aaksaya ng oras na magpadala ng sulat kung wala itong katotohanan. At kung may iniwan man ng papa na hindi ko pa nahanap, kailangang ako ang unang makakuha niyon bago pa man ito mahanap ng mga tauhan ni Darnell." Determinadong sagot ni Vivian habang nakatingin sa labas, kung saan ang mga puno ng kawayan ay tila mga higanteng sumasayaw sa gitna ng bagyo. Pagdating nila sa lumang mansyon, ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ang sumalubong sa kanila. Ang bahay na ito ay saksi sa kanyang kabataan, sa mga tawa ng kanyang ama, bago pa man dumating ang sakit at ang kataksilan ni Darnell. Dahan-dahang binuksan ni Vivian ang malaking pinto na lumikha ng isang mahabang lagutok sa katahimikan ng gabi. "Dito po, attorney, sa silid ni Papa sa itaas." Bulong ni Vivian habang hawak ang isang flashlight. Umakyat sila sa hagdanan na bawat baitang ay tila dumadaing sa ilalim ng kanilang mga paa. Pagpasok sa silid ng kanyang ama, nakita nila ang isang lumang painting ng kanyang ina na pumanaw na rin maraming taon na ang nakalilipas. Inilipat ni Vivian ang flashlight sa paligid hanggang sa makita niya ang isang bahagi ng dingding na tila may lamat, katulad ng nasa litrato ni Darnell. "Ito po iyon," sabi ni Vivian. Kinuha niya ang isang maliit na martilyo mula sa kanyang bag at dahan-dahang tinuktok ang dingding. Isang hungkag na tunog ang narinig nila. Sa likod ng mga lumang wallpaper, tumambad ang isang bakal na safe na nakabaon sa pader. "Ang kombinasyon! Kailangan natin ang kombinasyon," sabi ni Attorney Santos. Sinubukan ni Vivian ang kaarawan ng kanyang ama, ang kaarawan niya, at ang anibersaryo ng kanyang mga magulang, ngunit hindi bumubukas ang safe. Napaupo si Vivian sa sahig, pagod at hapo. Tumingin siya sa portrait ng kanyang ina at napansin ang isang maliit na petsa sa ibaba ng painting. Ang petsa kung kailan ipininta ito ng kanyang ama. Mayo 12, 85. Dahan-dahang inikot ni Vivian ang dial ng safe. 5, 12, 85. Isang malakas na click ang narinig at dahan-dahang bumukas ang mabigat na pinto ng safe. Sa loob, walang ginto o pera. Tanging isang makapal na notebook na balot ng balat at isang selyadong envelope ang naroon. Nang buksan ni Vivian ang notebook, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi ito basta diary. Ito ay isang detalyadong record ng lahat ng transaksyon ng kumpanya ni Darnell. Isang kumpanyang akala ni Vivian ay hiwalay sa negosyo ng kanyang ama. Ngunit sa bawat pahina, nakasulat ang mga ebidensya ng money laundering at ang tunay na mastermind sa likod ng lahat ng ito. "Hindi lang si Darnell ang may sala rito, attorney," bulong ni Vivian habang nanginginig ang kanyang boses. "Tingnan niyo po ang pangalang ito. Ang taong nagpondo sa lahat ng iligal na gawain ni Darnell." Binuksan ni Attorney Santos ang envelope at binasa ang nilalaman. "Diyos ko, si Governor Alcacid? Ang matalik na kaibigan ng papa mo at ang ninong niyo sa kasal?" Nanlamig ang buong pagkatao ni Vivian.
Kaya pala naging ganito katapang si Darnell. Kaya pala naging ganito kabilis ang paglipat ng mga pondo. May proteksyon siya mula sa isang makapangyarihang tao sa gobyerno. Ibig sabihin, baka angan na rin ang buhay natin ngayon. Attorney, sabi ni Vivian habang nararamdaman ang biglang pananahimik sa labas ng bahay. Biglang namatay ang mga ilaw sa buong mansyon. Sa gitna ng dilim, narinig ni Vivian ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa harap ng gate at ang malalakas na yabag ng mga paa na mabilis na lumalapit sa pinto. Nahanap nila tayo? Bulong ni Attorney Santos habang mahigpit na hawak ang kanyang bag. Vivian, sa likod! Sa lihim na lagusan sa kusina. Takbo! Sino ang mga taong dumating sa kalagitnaan ng gabi? Alam ba ni Governor Alcacid ang tungkol sa notebook na ito? At paano makakatakas si Vivian mula sa isang kalaban na mas malakas at mas mapanganib kaysa kay Darnell? Ang bawat tibok ng puso ni Vivian ay tila isang tambol na umaalingaw-ngaw sa loob ng kanyang pandinig, habang ang katahimikan ng lumang mansyon ay binalot ng panganib. Sa gitna ng kadiliman, narinig niya ang marahas na pagkalampag sa pinto ng kusina. Isang tunog na tila nagmumula sa isang halimaw na gustong pumasok at lumamon. Vivian, huwag kang titigil. Dito tayo sa silong. Bulong ni Attorney Santos habang mahigpit na hawak ang braso ni Vivian. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Dahan-dahan silang gumapang sa ilalim ng hagdanan, kung saan naroon ang isang lihim na pinto na gawa sa lumang nara. Noong bata pa si Vivian, dito siya nagtatago kapag naglalaro sila ng tagu-taguan ng kanyang ama. Hindi niya akalain na ang lugar ng kanyang kaligayahan ay magiging lugar na ngayon ng kanyang kaligtasan. Buksan mo ang pinto, Vivian. Alam naming nandyan kayo. Ibigay niyo ang notebook at walang masasaktan. Hiyaw ng isang baritonong boses mula sa labas. Maririnig ang kalansing ng mga bakal na tila pilit na winawasak ang lock ng pinto. Sa loob ng madilim na lagusan, ang amoy ng lupa at lumang semento ang sumalubong sa kanila. Nararamdaman ni Vivian ang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang likod. Mahigpit niyang yakap ang notebook ng kanyang ama sa loob ng kanyang bag, ang notebook na naglalaman ng katotohanang papatay sa karera ni Governor Alcacid. Attorney, saan po ito patungo? Tanong ni Vivian sa gitna ng bulong habang dahan-dahan silang bumababa sa madulas na hagdanan ng lagusan. Patungo ito sa lumang bodega malapit sa sapa, Vivian. Doon tayo maghihintay ng tulong. Nakatawag na ako sa mga tauhan ko bago pa man tayo pasukin. Sagot ng abogado. Huwag kang bibitiw sa bag mo. Iyan ang tanging alas natin laban sa kanila. Biglang narinig ni Vivian ang isang malakas na pagsabog sa itaas. Ang pinto ng mansyon ay tuluyan ng nawasak. Ang mga yabag ng mabibigat na bota ay narinig niya sa ibabaw ng kanilang ulo. Tila mga kulog na nagbababadya ng kamatayan. Hanapin niyo sila! Huwag niyo silang hahayaang makalabas ng buhay. Utos yan ni Governor. Sigaw ng pinuno ng mga lalaki. Napahinto si Vivian. Ang pangalan ng kanyang ninong, ang taong itinuring niyang pangalawang ama, ay muling binanggit bilang ang taong nag-utos na patayin siya. Isang matinding pait ang gumapang sa kanyang lalamunan. Ang kataksilan ni Darnell ay masakit, ngunit ang kataksilan ni Governor Alcacid ay tila isang lason na kumikitil sa huling piraso ng kanyang tiwala sa mundo. Nakarating sila sa dulo ng lagusan, kung saan ang malamig na tubig ng sapa ay dumadaloy sa gitna ng ulan. Ang ulan ay tila naging kakampi nila. Tinatago ang tunog ng kanilang mga yabag sa gitna ng masukal na damuhan. Dito tayo, Vivian, sa loob ng bodega, sabi ni Attorney Santos. Pumasok sila sa loob ng abandonadong bodega na puno ng mga lumang kagamitan sa pagsasaka. Sa gitna ng dilim, kinuha ni Vivian ang kanyang cellphone upang tingnan kung may signal, ngunit patay ito. Attorney, wala po akong signal, sabi ni Vivian habang nanginginig sa lamig ng basang damit. Huwag kang mag-alala, Vivian.
Darating sila. Kailangan lang nating manatiling tahimik, tugon ni Attorney Santos. Pero bago ang lahat, tingnan mo ang huling pahina ng notebook. May isang pangalan pa roon na hindi natin napansin kanina. Binuksan ni Vivian ang notebook gamit ang maliit na flashlight. Sa huling pahina, may isang pangalan na nakasulat sa pulang tinta na papaligiran ng mga tanong. Isabela. Isabela, sino po siya, attorney? Tanong ni Vivian. Bago pa man makasagot ang abogado, isang ilaw ng sasakyan ang tumama sa bintana ng bodega. Isang itim na SUV ang huminto sa harap at isang pamilyar na anino ang bumaba mula sa loob. Isang babaeng nakasuot ng eleganteng itim na coat. Hawak ang isang payong at may malamig na tingin. Clarice? Bulong ni Vivian habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Ngunit hindi si Clarice ang bumaba. Ito ay isang babaeng mas matanda. May hawig kay Clarice, ngunit ang aura nito ay puno ng kapangyarihan at kasamaan. Isabela Alcacid, bulong ni Attorney Santos, ang asawa ni Governor at ang tunay na ina ni Clarice. Nanlamig ang buong mundo ni Vivian. Ang lahat ay isang malaking laro ng isang pamilya. Ang kasal nila ni Darnell, ang pagbubuntis ni Clarice, ang kamatayan ng kanyang ama, ang lahat ay planado upang makuha ang lahat ng yaman ng kanyang pamilya para sa ambisyon ng mga Alcacid. Vivian, Hija, alam kong nandyan ka sa loob. Lumabas ka na at pag-usapan natin ito ng maayos. Sigaw ni Isabela mula sa labas. Ang boses niya ay kasing tamis ng asukal, ngunit kasing bagsik ng lason. Ibigay mo lang ang notebook at pangako, hahayaan kitang mabuhay ng tahimik sa ibang bansa. Ano ang gagawin ni Vivian? Pipiliin ba niyang sumuko para sa kanyang buhay? O lalaban siya hanggang sa huli para sa katarungan ng kanyang ama? At ano ang tunay na ugnayan ni Darnell sa pamilya Alcacid bukod sa pera? Ang ulan ay tila nagiging mga luha ng langit na humahagupit sa bubungang yari sa luma at kinakalawang na yero ng bodega. Sa loob, ang bawat hininga ni Vivian ay tila isang panalangin at isang sumpa. Nakatitig siya sa anino ni Isabela Alcacid na nasisinagan ng ilaw ng SUV mula sa labas. Isang babaeng itinuring niyang tita, ang asawa ng kanyang ninong, na ngayon ay siya palang arkitekto ng kanyang pagdurusa. Vivian, Hija, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Muling sigaw ni Isabela. Ang boses niya ay malambing pa rin. Tila isang ina na nagpapatulog ng bata, ngunit may talim ng isang mamamatay tao. Alam kong pagod ka na. Ibigay mo lang ang notebook na yan. Isipin mo na lang, para ito sa kinabukasan ng apo ng papa mo. Ang anak ni Clarice at Darnell. Nanginig ang panga ni Vivian sa narinig. Anak? O isa pang kasangkapan para sa inyong ambisyon, Tita Isabela? Sigaw ni Vivian, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit na matagal nang ikinulong. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang dumi ng inyong pamilya. Ang kumpanya ni Darnell ay labahan lamang ng pera para sa inyong mga kampanya. Narinig ni Vivian ang mahinang tawa ni Isabela mula sa labas. Matalino ka talaga, gaya ng papa mo. Sayang nga lang at hindi siya marunong makisama. Akala niya ay sapat na ang pagiging matapat sa negosyo. Ngunit sa mundong ito, Vivian, ang kapangyarihan ay binibili at ang katapatan ay isang luho na hindi namin kayang ibigay. Dahan-dahang lumapit si Attorney Santos kay Vivian at may iniabot na isang maliit na bagay, isang USB drive. Vivian, sa oras na magkaroon ng pagkakataon, tumakbo ka patungo sa likod ng bodega. May isang lumang bangka roon sa sapa. Iligtas mo ang sarili mo. Iyan ang naglalaman ng digital copy ng lahat ng nasa notebook. Iyan ang magpapabagsak sa kanila. Paano po kayo, attorney? Tanong ni Vivian. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Huwag mo akong alalahanin. Hindi nila ako sasaktan.
hanggat hindi nila nakukuha ang orihinal na notebook, bulong ng abogado. Takbo, Vivian! Ngayon na! Biglang bumukas ang pinto ng bodega nang may malakas na sipa. Pumasok ang dalawang lalaking may hawak na baril. Kasunod si Isabela na may hawak na payong. Sa gitna ng gulat, mabilis na tumakbo si Vivian patungo sa madilim na bahagi ng bodega. Sa likod ng mga tumpok ng sako ng palay. Habulin niyo siya! Sigaw ni Isabela. Ang kanyang boses ay wala na ang tamis, tanging ang bagsik ng isang desperadong babae. Tumalon si Vivian mula sa maliit na bintana sa likod at bumagsak sa maputik na lupa. Tiniis niya ang hapdi ng gasgas sa kanyang braso at ang lamig ng tubig na tumatagos sa kanyang damit. Nakita niya ang lumang bangka sa pampang ng sapa. Sa panginginig ng kamay, kinalas niya ang tali nito at pilit na itinulak ang bangka sa tubig. Nandyan siya! Barilin niyo sa paa! Huwag hayaang makatakas! Hiyaw ng isa sa mga tauhan ni Isabela. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa gitna ng bagyo. Naramdaman ni Vivian ang init ng bala na dumaan malapit sa kanyang balikat. Tumama ito sa kahoy ng bangka na lumikha ng isang malakas na tunog ng pagkabasag. Hindi siya lumingon. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, sumakay siya sa bangka at hinayaan ang agos ng sapa na dalhin siya palayo sa bodega. Habang lumalayo, nakita ni Vivian ang pagsabog ng apoy mula sa bodega. Isang matinding liwanag ang tumanglaw sa madilim na sapa. Ang bodega ay nilalamon na ng apoy. Attorney, sigaw ni Vivian, ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang hagulgol ng hangin at ang bagsak ng ulan. Napayakap si Vivian sa kanyang bag. Ang notebook at ang USB drive ay ligtas, ngunit sa anong halaga? Ang huling taong nagmamalasakit sa kanya ay tila iniwan na rin siya sa gitna ng panganib. Habang tinatangay ng agos ang kanyang bangka patungo sa hindi malamang lugar, naramdaman ni Vivian ang isang kakaibang pananakit sa kanyang tiyan. Isang pananakit na hindi dahil sa gutom o pagod. Isang mapait na katotohanan ang pumasok sa kanyang isip. Sa gitna ng lahat ng gulo, sa gitna ng kataksilan ni Darnell, may isang lihim na hindi pa niya alam hanggang ngayon. Isang lihim na nasa loob ng kanyang sariling katawan. Ano ang mangyayari kay Vivian sa gitna ng nagngangalit na sapa? Buhay pa ba si Attorney Santos o tuluyan na siyang nag-alay ng buhay para kay Vivian? At ano ang gagawin ni Vivian kapag nalaman niyang ang tagapagmana na ipinagmamalaki ni Clarice ay maaaring hindi lang ito ang tanging sanggol na nakataya sa labanang ito? Ang agos ng sapa ay tila isang galit na dambuhala na humahampas sa gilid ng maliit na bangka ni Vivian. Sa gitna ng kadiliman at hagupit ng ulan, tanging ang puti ng mga alon at ang paminsan-minsang kidlat ang nagbibigay ng liwanag sa kanyang dinaraanan. Mahigpit ang hawak ni Vivian sa gilid ng bangka, habang ang kabilang kamay niya ay nakadiin sa kanyang tiyan, isang bahagi ng kanyang katawan na ngayon ay tila nagbababala ng isang bagong buhay sa gitna ng kamatayan. Hindi ngayon. Bulong ni Vivian, ang boses niya ay nilalamon ng ugong ng bagyo. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi lamang pisikal. Ito ay ang hapdi ng katotohanang ang lalaking nagtangka sa kanyang buhay ay ang ama rin ng dinadala niya. Nang tumama ang bangka sa isang malaking ugat ng puno, sa pampang, marahas na tumalsik si Vivian sa mababaw na bahagi ng sapa. Puno ng putik at panginginig, pinilit niyang tumayo. Hawak pa rin niya ang bag na naglalaman ng notebook at USB drive. Tumingin siya sa malayo, kung saan ang apoy mula sa nasusunog na bodega ay tila isang maliit na uling na lamang. Sa gitna ng dilim, isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang puso para kay Attorney Santos. Kailangan kong makarating sa kabihasnan. Kailangan kong mabuhay. Pagpapatigas ni Vivian sa kanyang sarili. Naglakad siya sa masukal na kagubatan hanggang sa makita niya ang mga ilaw ng isang kalsada. Isang patrol car ng pulis ang nakaparada roon, ngunit hindi ito ang mga pulis na kasama ni na Isabela. Ito ay mga tauhan
ng NBI ang mga taong tinawagan ni Attorney Santos bago pa man sila pasukin sa mansyon. "Ma'am Vivian, dito po!" Sigaw ng isang opisyal na mabilis na lumapit sa kanya. Ang notebook? Ang USB? Lahat ng ebidensya?" Hiningal na sabi ni Vivian bago siya tuluyang bumagsak sa mga bisig ng opisyal. Ang huli niyang narinig ay ang tunog ng radyo ng pulis na nag-uutos ng agarang pag-aresto kay Governor Alcacid at sa kanyang asawang si Isabela. Lumipas ang ilang araw. Sa loob ng isang ligtas na silid sa ospital, nagising si Vivian sa tunog ng balita sa telebisyon. Ang mukha ni Governor Alcacid at Isabela ay nasa screen, nakaposas at tinatakpan ng kanilang mga mukha habang inilalabas sa kanilang mansyon. Si Darnell naman, na nasa loob na ng kulungan, ay nadagdagan ng patong-patong na kaso ng tangkang pagpatay at pakikipagsabwatan sa iligal na gawain. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang nurse, kasunod ang isang pamilyar na mukha. Si Attorney Santos, puno ng benda ang braso at may sugat sa mukha, ngunit buhay. "Attorney," naiiyak na tawag ni Vivian. "Hija, ligtas na tayo. Nakuha ng NBI ang lahat. Ang bawat sentimo na ninakaw nila ay babalik sa'yo at sa kumpanya ng papa mo. Wala na silang kawala," nakangiting sabi ng abogado. Ngunit ang nangiti ni Vivian ay napalitan ng kaba nang hawakan niya ang kanyang tiyan. "Attorney, kumusta ang..." Tumango ang abogado, ang kanyang tingin ay puno ng pag-unawa. "Ligtas ang sanggol, Vivian," sabi ng doktor. Napakatapang ng batang ito, gaya ng kanyang ina. Pumatak ang luha ni Vivian, isang tramo ng kapalaran. Ang anak ni Clarice na ipinagmamalaki nito, napag-alaman sa investigasyon na hindi buntis si Clarice. Isa lamang itong palabas para makuha ang tiwala ni Darnell. Samantala, si Vivian, ang asawang inapi at minaliit, ang siyang tunay na magdadala ng tunay na tagapagmana ng pamilya. Isang linggo makalipas, binisita ni Vivian si Darnell sa kulungan. Nakaupo ang lalaki sa likod ng rehas, tiis ang baho at init, malayo sa marangyang buhay na pinangarap niyang nakawin. "Bakit ka narito?" tanong ni Darnell. Ang boses niya ay wala ng yabang, tanging desperasyon na lamang. "Pagkatapos mo kaming sirain, ano pa ang gusto mo?" "Hindi ko kayo sinira, Darnell. Kayo ang sumira sa sarili niyo," malamig na sagot ni Vivian. "Narito ako para sabihing tapos na ang lahat. Ang lahat ng ari-arian ko ay hindi mo na mahahawakan kailanman. At ang tungkol sa anak natin." Nanlaki ang mga mata ni Darnell. "Anak natin? Vivian, parang awa mo na. Ilabas mo ako rito. Para sa anak natin." Umiling si Vivian. "Huli na, Darnell. Ang batang ito ay lalaking hindi nakikilala, ang isang amang taksil at mamamatay tao. Ipalalaki ko siyang may dangal, gaya ng lolo niya. Pirmahan mo ito, ang annulment papers. Ito ang huling beses na magkikita tayo." Iniwan ni Vivian ang panulat at papel sa tapat ng rehas. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Darnell. Habang naglalakad siya palabas ng presinto, ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Masakit, ngunit puno ng pag-asa. Ano ang naghihintay kay Vivian sa kanyang bagong simula? At paano niya bubuuin ang kanyang buhay bilang isang sulong ina at tagapangalaga ng legacy ng kanyang ama? Ang simoy ng dagat sa dalampasigan ng Batangas ay tila isang malambing na musika na humahaplos sa puso ni Vivian. Isang buwan na ang nakalilipas mula nang sumabog ang pinakamalaking iskandalo sa kasaysayan ng kanilang lalawigan. Ang mansyong dati ay puno ng panlilinlang at pait ay naibenta na niya, at ang malaking bahagi ng perang nakuha niya ay itinayo niya bilang isang foundation para sa mga biktima ng domestic abuse, isang parangal sa kanyang ama na palaging naniniwala sa katarungan. Nakatayo si Vivian sa balkonahe ng kanyang bagong rest house, malayo sa ingay ng lungsod. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na tsaa.
habang ang kabilang kamay niya ay marahang nakahawak sa kanyang tiyan na ngayon ay bahagya ng bumubukol. Ang bawat sipa ng sanggol sa loob ay tila isang paalala na sa kabila ng bagyong pinagdaanan niya, may isang bahaghari na naghihintay. Vivian, Hija, narito na ang mga huling dokumento mula sa korte. Boses iyon ni Attorney Santos. Nakasuot ito ng puting polo shirt. Mukhang mas bata at mas presko kaysa noong huli silang magkasama sa gitna ng putikan. Salamat, Attorney. Ano po ang balita sa kanila? Tanong ni Vivian. Ang kanyang boses ay wala na ang panginginig. Tanging kapayapaan na lamang ang naroon. Umupo ang abogado sa tabi niya. Si Governor Alcacid at Isabela ay nahatulan na ng habambuhay na pagkabilanggo. Ang lahat ng kanilang ari-arian ay kinumpiska ng gobyerno. Si Clarice naman, napatunayan sa pagsusuri ng mga doktor na hindi talaga siya buntis. Nahaharap siya ngayon sa kasong perjury at fraud. At si Darnell, pinirmahan na niya ang annulment papers. Wala na siyang anumang karapatan sa'yo, sa yaman mo o sa anak mo. Huminga ng malalim si Vivian. Salamat sa Diyos. May isa pa, Vivian. Bago ilipat si Darnell sa New Bilibid Prison, humiling siya na makausap ka sa huling pagkakataon. Sinabi niyang gusto niyang humingi ng tawad para sa kapakanan ng bata. Dagdag ni Attorney Santos. Tumingin si Vivian sa malayo, sa abot tanaw kung saan nagtatagpo ang langit at dagat. Hindi na kailangan, Attorney. Ang patawad ay ibinigay ko na sa sarili ko nung araw na iniwan ko siya sa selda. Ang galit ay isang lason na ayaw kong ipamana sa anak ko. Hayaan na natin siyang harapin ang kanyang karma sa loob ng rehas. Ang katahimikan ko ang pinakamagandang sagot sa kanyang mga pagsisisi. Isang mabilis na katok sa pinto ang nagpalingon sa kanila. Pumasok ang isa sa mga dating empleyado ng kanyang ama, si Mang Berting, na ngayon ay katiwala na ng kanyang bagong negosyo. Ma'am Vivian, handa na po ang lahat para sa blessing ng Don Roberto Memorial School bukas. Ang lahat ng mga bata sa komunidad ay excited na pong makita kayo. Napangiti si Vivian. Ang legacy ng kanyang ama ay hindi na lamang tungkol sa pera o kumpanya. Ito ay tungkol na sa pagtulong sa iba. Ito ang tunay na tagumpay. Nang umalis sina Attorney Santos at Mang Berting, naiwang mag-isa si Vivian sa balkonahe. Kinuha niya ang lumang panyo ng kanyang ama na nakabalot pa rin sa susing nahanap niya noon. Iniladlad niya ito sa hangin at hinayaang liparin ng hangin ang lahat ng sakit ng nakaraan. Papa, tignan mo kami ngayon. Malaya na tayo. Ang anak ko ay lalaking katulad mo, matapang, matapat, at may paninindigan. Bulong ni Vivian habang tumitingin sa portrait ng kanyang ama na nakasabit sa kanyang bagong sala. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Vivian na ang kanyang puso ay buo na muli. Ang bawat luhang pumatak sa tanghalan ng kanyang buhay ay naging mga perlas ng karunungan. Siya ay hindi na lamang ang byuda o ang asawang inapi. Siya na ngayon si Vivian, ang babaeng bumangon mula sa abo ng kataksilan upang maging reyna ng sarili niyang kapalaran. Habang lumulubog ang araw, nagkulay kahel ang buong paligid. Isang panibagong gabi ang darating, ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang dapat ikatakot sa dilim. Sapagkat ang liwanag ng katarungan ay palagi nang magsisilbing gabay niya sa bawat hakbang ng kanyang bagong simula. 1 taon na ang lumipas. Ang hardin ng bagong tahanan ni Vivian sa Batangas ay puno na ng mga namumukadkad na rosas at puting orchids, ang mga paboritong bulaklak ng kanyang ama. Sa gitna ng damuhan, isang maliit na duyan ang dahan-dahang umiindayog sa ilalim ng puno ng narra. Doon, mahimbing na natutulog ang isang malusog na sanggol na lalaki, si Roberto, ang isinilang na may pangalan ng kanyang lolo. Dahan-dahang lumapit si Vivian sa duyan. Ang kanyang muka ay wala na ang bakas ng pagod at puyat mula sa mga gabi ng lamay at takot. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ligaya habang pinagmamasdan ang bawat paghinga ng kanyang anak.
Ang maliliit na daliri ni Roberto ay nakakuyom. Tila ba humahawak sa isang pangakong hinding-hindi siya pababayaan ng kanyang ina. Hija, ang ganda ng bata. Kamukhang kamukha siya ng papa mo noong bata pa siya. Wika ni attorney. Santos na kararating lamang bitbit ang ilang mga libro para sa itinatayong silid-aklatan ni Vivian para sa mga bata sa komunidad. Salamat, attorney. Siya ang aking lakas. Siya ang dahilan kung bakit ang bawat sugat ng nakaraan ay naging mga pilat na lamang ng tagumpay. Nakangiting sagot ni Vivian habang inaayos ang kumot ng sanggol. Sa mga balita noong nakaraang linggo, narinig ni Vivian ang tungkol sa buhay ni Darnell at Isabella sa loob ng bilangguan. Si Darnell ay balitang nagkasakit at tinalikuran na rin ang sarili niyang ina na si Aling Rosa matapos maubos ang lahat ng itinago nilang pera sa mga abogado. Si Clarice naman ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang sentensya, malayo sa marangyang buhay na akala niya ay makakamit niya sa pamamagitan ng panlilinlang. Hindi na naramdaman ni Vivian ang pait. Ang patawad na ibinigay niya ay hindi para sa kanila, kundi para sa kanyang sarili at para sa kinabukasan ni Roberto. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa mga nagkasala. Ito ay ang kakayahang bumangon at lumikha ng isang mundong puno ng pag-ibig sa gitna ng guho ng kataksilan. Humarap si Vivian sa dagat kung saan ang araw ay nagsisimulang lumubog sa abot tanaw. Kinuha niya ang maliit na locket na suot niya kung saan naroon ang litrato ng kanyang ama. Papa, nahanap ko na ang kapayapaan. Ang susing iniwan mo ay hindi lang nagbukas ng safe sa mansyon. Binuksan nito ang pintuan patungo sa aking tunay na pagkatao. Bulong niya sa hangin. Sa huling pagkakataon, narinig ni Vivian ang tawa ng kanyang ama. Sa kanyang gunita, isang tawang nagsasabing proud ito sa kanya. Ang pamana ng kanyang ama ay hindi ang yaman, hindi ang mga gusali, kundi ang integridad at ang tapang na manindigan para sa kung ano ang tama. Bitbit si Roberto sa kanyang mga braso, pumasok si Vivian sa loob ng kanilang tahanan. Ang bawat hakbang niya ay may kasiguraduhan. Ang gabi ay darating, ngunit alam niyang sa bawat paggising niya sa umaga, ang liwanag ng katotohanan ang palaging maghahari sa kanilang buhay.